ginoong sina Pablo at Silas ng mga tao. Matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipinakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul mula po sa Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ng isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa buhay po natin, hindi natin mapagkakaila na mahirap, lalo na ang aspeto ng paglisan. Kapag may mga kailangan
paglisan at paglayo na hindi natin maunawaan, minsan nagdudulot ito ng kalungkutan. Madalas po natin itong nasasaksihan pag tayo po ay nasa airport. Madalas nakikita natin may mga nagpapaalam dahil kailangang puntahan nila. Minsan may permanente, minsan may kailangang gampanan, minsan may kailangan silang tugunan na pangangailangan ng pamilya. At hindi maiiwasan ang paglayo at paglisan. Hindi rin ito bago sa atin pong karanasan kahit po sa atin pong espiritualidad. Sa Ebanghelyo ngayon, may sinabi si Jesus na tila baga isang malaking palaisipan para sa ating lahat. Tahasan ng ipinaalala sa mga alagad, no? Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko ay para sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung ako'y aalis, susuguin ko siya sa inyo. Kung ako rin yung alagad noon, magugulumihanan ako sapagkat alam ko, kapag kasama ko na si Jesus, parang kampante na rin ako. Pero magiging palaisipan rin para sa akin kung ito yung mga sinabi sa akin ni Jesus. At ang takot na ito ay takot na totoo kahit sa mga sarili nating karanasan. Ginugugol natin ang ating buhay minsan sa takot sa paglisan ng mga bagay. Yung mga pagtatapos sa ating buhay. Pagtatapos ng isang panahon, pagkawala ng kaginawaan, pagkawalay sa mga minamahal natin sa buhay. Ngunit ipinahihiwatig sa atin ni Jesus na ang paghihiwalay o ang paglisan ay hindi lamang isang puwang na walang kabuluhan. Mas saganang diwa ng pananampalataya, ang isang paglisan at paghihiwalay ay isang paunang pangangailangan para sa isang mas malalim na pananahan. Ika nga po, Jesus suggests that separation is not just a void. It's not just a void. It is a prerequisite for a deeper presence. Kadalasan po sa ating pong spiritualidad, nangangailangan ng tinatawag nating holy distance, upang magkaroon tayo ng puwang para sa Espiritu Santo. And spirituality often requires this distance, for us to be able to make room for the Spirit, to make space for grace. At sa napakagandang mga tagpo sa Ebanghelyo, hindi rin po ito taliwas. Ipinaliwanag ni Jesus na hanggat hindi siya umaalis, hindi darating ang patnubay. Minsan po sa buhay rin, kailangan nating maiwalay sa mga makamundong pandamdam na mga nakikita, nahahawakan, o yung tinatawag nating mga tungkod, sapagkat kung masyado na rin tayong nakabase lamang sa mga bagay na nasusukat lamang ng ating mga pandamdam, minsan ninanakaw nito yung pagkakataon sa atin na ganap na magtiwala. Yung tunay na manahan ng ating mga kalooban sa isang presensya na higit sa nauunawaan lamang natin. Kapag binitawan natin ang ating mahigpit na pagkapit sa kung paano natin iniisip na dapat magpakita ang Diyos, lalo natin namang hinahayaang manahan ang Diyos at ang Espiritu, hindi lamang sa mga bagay na nakikita at ating kayang panghawakan, bagkus ang pananahan niyang ganap ay sa kalooban natin. When we let go of our grip on how we think God should appear, we allow all the more the Holy Spirit to dwell within us. Maganda rin pong paalala sa atin yung sinabi ni Santa Teresa ng Avila, He who possesses God lacks nothing. God alone suffices. Kasi kung ang pinanghahawakan lamang natin ay mga bagay na nasusukat at kaya nating maunawaan, marahil ikinakauna natin ng Diyos sa mga bagay lamang na alam natin
At hindi na natin siya hinahayaang maging Diyos sa kung paano niya ito ninanais at kung paano ito nakalapat sa kanyang kalooban. Kaya nga, napakaganda ng tagpo sa unang pagbasa, no? Bagamat tila baga nandoon yung kabalintunaan na sina Pablo at si Silas nasa pagkakataon na parang sila'y pinagkaitan ng kalayaan, pero kahit ganun pa man, no, mas lalo pang naging ganap ang kalayaan ng kanilang kalooban para magbigay pugay sa Diyos. Natunghayan natin ang storya sa pinakailalim ng piitan ay may pagkaroon ng gapos, no? Para silang mga nakagapos. At kapag titingnan nito ng makamundo na tao, no? Para sa isang pagkatalo at trahedya, no? Ngunit para sa isang taong may pananampalataya, dito naging ganap kung ano talaga at sino talaga ang tunay na muog at tanggulan nating lahat. Dahil sila ay mistulang nawalay, no, mula sa mga ingay ng mundo at sa sarili nilang kaginhawaan, lalo namang naging malaya si Pablo at si Silas, no, na umawit ng himno. No? Physically, para silang nakakulong. Pero internally, lalo namang naging mas malaya sila para ipahayag ang kanilang pagmamahal sa Diyos. At may mensahe rin ang mga santa para sa atin, no? Lalo tigit si Santa Faustina Kowalska. Sabi niya, "The world is small and yet our heart is vast. It can contain Him whom the heavens cannot contain." Mayroon mga pagkakataon na nakikita natin ang mundong ating ginagalawan ay maliit lang talaga, ngunit ang puso natin kaya nitong yakapin kahit ang kalakhang pagmamahal ng Diyos. At sana ito rin ang makita natin na ipinahayag ni San Pablo at ni Silas, kahit sa kabila ng mistulang pagkakait sa kanila ng kalayaan. At napakaganda din na tumuloy yung storya sa unang pagbasa. No? Niyanig ng lindol yung mga pinto. Ngunit, ang tunay na himala, mga minamahal kong kapatid, hindi naman dahil lamang sila'y nakawala. No? Nakita nyo pa nga po doon, hindi naman tumakas sina Pablo at si Silas. Sa katunayan, nanatili pa nga sila doon sa piitan. At sinasabi sa atin, kahit pala sa gitna ng tensyong iyon, pinili pa rin nila na manatili. Bakit? Upang ipahayag doon yung kagandahan ng kanilang nais ipahayag para doon sa gwardya, doon sa tagapagbantay. At napakaganda dahil sa pagkakataong ito, no, naligtas maging yung nagbabantay sa kanila. Minsan, ganito talaga yung ating sitwasyon, no? Hinihiling sa atin ng Diyos na manatili tayo sa karanasan rin na tila baga tayo ay nasa paglisan, sa paghihiwalay o sa mga pagkakataong hindi komportable, no? Hindi naman dahil para ipahayag lang na yun ang niloloob ng Diyos para sa atin, no? Para malaman natin na kahit sa mga ganong sandali ng buhay, tayo pa rin ay ninanais niyang gamitin upang maghatid rin kahit ang ating mga karanasan no, ng liwanag para sa iba. Oftentimes, we hear from Saint John of the Cross, "Love is a leap into the unknown, and if you are afraid of the distance, you will never know the height." Sa madaling sabi, huwag tayong matakot, no, sa mga pagkakataon ng paghihiwalay at paglisan sa ating buhay. Mapapalitan man ang ating mga karanasan, no, sa estado ng trabaho, sa ugnayan at relasyon,
mayroon mang pagkakataon na tayo kinakailangang lumipat sa ibang lungsod o matapos ang isang yugto ng ating paglalakbay, tandaan natin, sa bawat paglisan kay Kristo, ito ay isang paanyaya para sa patnubay na lalong lumapit. No? It is an opportunity for the advocate, no? For the Holy Spirit to all the more live through us. Hindi tayo kailanman tunay na nagkakahiwa-hiwalay. Hinahanda lamang tayo para sa isang mas malalim at ganap na pakikipag-ugnayan. Hilingin natin sa Diyos ang kabukasan ng ating kalooban upang ating lalong mapanghawakan ang presensya niya hindi lamang sa mga makamundong pandamdam, kung hindi lalo't higit sa kanyang pananahan sa ating kalooban upang lalo nating magampanan ang kanyang kalooban dito sa mundong ibabaw. Amen.